Hello Getters! So in this video, we will share lang our feedback and experience and comments about this so-called shoe protector. Ayan. Okay, unahin natin itong sa protector, outsole protector. So nabili natin siya sa Shopee, nabibili sa Shopee and Lazada around 250 to 500. So ayan, sa atin negative feedback kasi ayan, pag nakakanto siya, pag naglalakad tayo, unti-unti siyang natatanggal, umaangat. So ginawa natin is ginugupit lang natin yung side na to. Pagka umangat siya like this one, ayan, umaangat na siya. Ayan, kaya for me, sa experience ko, hindi advisable bumili ng outsole protector. Kasi pag tinanggal tong dikit na to, ito yung nangyayari sa kanya. So, hindi siya dumi. Dito sa shoes na to, hindi siya dumi. Ito yung mga sticker or yung dikit na naiwan from sticker na. Tapos, nung nilakad natin, yan, kumapit na yung mga dumi. And may hirap siyang tanggalin, so iniisa-isa natin siya pag nililinis. So yan yung naging result nung tinanggal natin tong outsole protector. Okay, next is itong crease protector daw. So sa Shopee and Lazada around 50 pesos to 60 pesos to. Ayan, ito yung nilalagay sa loob. And then, ang negative feedback naman natin dito is masakit dito sa toe. Ayan, bandang dito, yung maliit na toe natin. So, ang ginawa ko is, ginupit ko, ayan, para hindi masyado sumasakit. Pero, ganun pa rin. Same pa rin, nagkakaroon pa rin naman ng crease yung shoes natin. Ito naman is imitation netong force field. So around 50 to 100 pesos din to. Itong force field is 499. So sa ano natin siya binili, Lazada and Shopee din 499. Pero sa Foot Locker is available din siya. So ito yung result. Ang difference lang netong dalawa, ayan, medyo malambot tong original compare dito sa isa. Medyo matigas. So yung original is malambot. Ito matigas pero malaki yung difference sa price. Okay. And then yung result naman niya is meron pa rin naman, nagkakaroon pa rin naman ng crease. So for the price, hindi advisable din bumili kasi same lang din yung mangyayari sa shoes. Ayan, meron pa rin naman. So suggestion ko is ayan, do not buy na lang these products and tanggapin na lang natin na magkikris talaga yung mga shoes, kagaya na sinasabi na iba na ayan, ginagamit talaga yung shoes, normal lang na magkakris. Pero iba pa rin kasi syempre pag yung investment din kasi yung shoes, so pag nagtagal and then good condition pa yung shoes, so magmamahal yung value niya. Kaya tayo nagtatry ng mga ganitong products and we're here naman to give feedbacks din. Ayan, pakita din natin yung isa nating Spider-Man na shoes na nagkaroon din ng crease kahit ginamit natin yung mga products. Okay, ito yung sa Spider-Man natin. So, ganun din. May mga crease din talaga siya. Ayan, so ayan yung gamit natin yung mga product. Yan, sa experience ko pala, ito, masakit talaga siya sa paa.
Ito hindi gaano since malambot siya. Ayan, original talaga siya na force field. Ito imitation, hindi rin gaano pero may time na sumasakit yung paa. Yung toe natin. Okay, dito pala, depende rin pala sa materials. Ito suede yung materials niya, so hindi naman siya nagkaka-crease. Ayan, saka yung mga AJKO na shoes, yun maganda siya kasi hindi nagkaka-crease. Pero syempre hindi sila masyadong hype din, kaya konti lang din ang bumibili nun. Pero sa materials okay siya. Saka sa experience ko din yung UNC to Chicago, yan hindi yan masyado nagkaka-crease. Ito kasi is first time lang ginamit natin using itong force field. Ayan nga pala, again ulitin ko lang, if ever bibili kayo nito sa Foot Locker na lang, meron siya kaysa sa Shopee, Lazada, kasi ito sira-sira na yung box nung nakuha natin. Okay, balik tayo sa shoes. Ayan, meron pa rin naman siyang crease. So for the price, hindi pa rin na maximize yung value niya na $499. Nagkaroon pa rin naman ng crease yung shoes natin. Ayan, sana nakita sa video pero meron pa rin. Alright, thank you guys for watching, and what do you think then? Please comment down below kung anong experience nyo kung nakabili na kayo ng mga ganitong product. Alright, that's all. Have a good day and God bless everyone.